everyone, my name is Lee Marcolea and welcome to my channel. See you there! Nung first day ko sa hotel, dumating ako sa hotel around 9 o'clock in the morning. Tapos hindi na ako, nag-check-in lang ako. Nag-check-in ako nun sa hotel. Pagka-check-in ko nun sa hotel, bumaba lang ako ng lobby para makakonect ng internet. Tapos, nung nakakonect na ako sa internet, nag-search ako ng mga Pilipino dito sa Paris hanggang sa nakilala ako si Margaret. Si Margaret kasi parang sabi niya, it's okay, dito ka na lang tumira sa bahay, ganyan. So, that time, tiwala naman ako kasi Pilipino nga. Ayun, doon ako tumira sa kanya. Hindi ko na tinapos yung hotel ko, hindi na ako nagtuloy sa hotel. So, kala ko nga marerefund ko yung pinambayad ko sa hotel ko eh. Kala ko nga marerefund ko yung pinambayad ko sa hotel ko. Pero okay lang yun kasi at least may ano naman, may Pilipinong kumukop sa akin dito. And after that, siguro mga wala pa akong 1 week, sinasama niya ako mag-part-time, gano'n na ako mag-part-time. So, again, it's a struggle day, it's a struggle week sa akin kasi sa paglilinis na naman ng bahay, okay, alam ko yun. But the point is, iba pala dito ang kalakaran dito, ganyan, ganito. So, hanggang sa nakakuha ko ng mga part-time for 1 week, puro ako part-time, tapos iniipon ko lahat ng pera ko kasi kahit paano naman meron akong baon dito ng pera. May baon akong pera dito after doon. Hanggang sa ito nga mahilig nga ako mag-ano. Hanggang siguro after 1 month, part-time pa rin ako ng part-time. After 1 month, kasi mahilig after work, kasi parang ganitong ano ko lagi, nagkakape ako sa labas. May lumapit sa akin na isang babae na, ayun, tinanong ako kung Chinese daw ako or ano. Sabi ko, no madam, si moi si pa Chinese, si moi Pilipa. Diba? Oh, Fransa yun na. So, yun, sabi niya sa akin, nag-alok siya sa akin ng work. Sabi niya, pwede ka ba mag-work sa bahay? Sabi niya, anong gagawin? Marunong ka magluto? Siyempre si Betla, kaya lahat. pag nasa abroad ka kasi, kaya mo dapat lahat. Alam mo dapat lahat, kahit hindi mo alam. Yun, trinay niya ako magluto. Siyempre, first time ko nga dito sa Europe, hindi ko naman alam kung anong mga ano dito, mga ingredients. So marunong ako sa magluto, pero ang point ko nga doon, yung mga ingredients, hindi ko alam kung saan binibili or ano. Mali ko sa mga ganyan, mga prawn cream, mga Carrefour. Ay, hindi yan sponsor ha. Kiniclear ko lang. Kasi baka mag-ano sila sa akin. So yun, hanggang sa, ayun, nagustuhan ako. Tapos nagluto ako, actually one time nagluto ako ng apritada eh. Ang apritada ko, hilaw yung carrot, hilaw yung patata. Pero okay daw, good daw, good. That's the happiest moment of my life na nagluto ako na hindi ko gusto. Kasi hindi ko alam. Kasi sabi nila Asian food, Asian food ako. Apritada, pati yung apritada. Kasi yung naging boss ko that time, mahilig kasi sila mag-travel, especially in Asia. So marami kasi nang titikman, except lang Philippines, hindi nila napuntahan. Ayun, ngayon, yung babae na yon, may asawa siya na may diabetic dahil that time nakakalakad siya, which is yung amo ko na siya ngayon, yung boss ko na. Nakita niya ako lagi, syempre nandun ako lagi sa bahay nila, nakita niya ako, sabi niya, parang gusto ko siya, nagustuhan niya ako. Sabi niya, tanggalin ko na lang daw yung nurse, yung ano niya, therapist niya, ako na lang daw mababaday sa kanya. Ayun, hanggang sa nagustuhan niya ako ng lalaki, pero masungit yung boss ko dati sungit na. Pero ngayon, hindi mo kami paghihiwalay. Tapos, di ba nga, after nun, kasi nung ano din, yung pumunta rin ako dito kasi may na-expect din ako na tao dito na sasalubong sa akin sa airport, which is wrong. Yung kamag-anak nga ni ba yun, Totoy, kamag-anak ni Totoy. Na-expect kasi siya kasi papunta pa lang ako nandito sa Paris, ka-chat ko na siya no, Lidor, sunduin kita sa airport, kaya bak ko
nakabahan sa'yo doon, don't worry, ganyan. Hanggang sa, syempre, mabilis na ako magtiwala, especially Filipino, okay. In-explain niya na sa akin ang kalakaran dito, paano mamuhay dito, anong mangyayari dito. So ako tinanggap ko yun. So another changing of my life. So sabi ko, ang weird, tas nasa airport na ako, dumating na ako nun sa airport. Biglang magme-message sa'yo na hindi kita mapupuntahan kasi ganyan, malayo, ganyan. Di sana, sinabi ko, sana hindi ako nagstay. Then, siguro the day before, pabalik na ako ng Pilipinas, from Paris to Philippines. Kasi nagkaroon ako ng part-time agad eh. As in, nagstay ako hapon. Nag-check-in ako dito hapon. Tapos, nananghalian na ako mismo sa titirahan kong bahay ng Philippines kay Margaret. Tapos kinabukasan, salang na si Betla. May part-time na si Betla. Sabi ko, sige, go lang ako ng go. Lahat, tinatanggap ko lahat ng trabaho nun within 3 months. Ayun, nagustuhan ko kasi kahit pa paano, ang laki ng nai-income mo. Ayun, so yung mga inaasahan ng tao that time, nawala na parang bula. Tapos, after a year na lang, paramdam, welcome back, normal lang, okay. So, napakahirap. Kaya ang masasabi ko lang sa mga tao, sa mga nagbabalak pumunta dito, kasi dito sa akin talaga dito, struggle din ang pagpunta ko dito kasi unang-una, wala akong kamag-anak dito. Pangalawa, wala rin akong kaibigan dito, wala akong kakilala dito. As in zero. Wala akong comfort comfort zone dito na, pag may problema ako. Tapos nung nakatira na ako kay Margaret, siguro mga 1 month na, sige kasi ang magkano ang offer niya sa akin sa bahay na yun that time is 500 euro. Si Betla naman, kasi mayaman nga si Betla, sabi nila, mayaman daw ako, di ba? I-claim ko na yun, mayaman ako. They go lang kasi may trabaho naman din ako that time. So see, okay lang. And after 2 months, na-discover ko, yung bahay pala na yun, yung kabuuan pala ng 10 minute galing ng bahay na yun is 500 lang. Sabi ko, isip ko na, ibig sabihin ako palang nagbabayad ng buong bahay? Akala ko nakaki-share lang ako. Kakaloka, diba? May mga Pilipino dito, kunyari mabait. Kunyari maginito, pero minsan gagamitin ka. Marami to yun. Based on my experience na lang, na wala akong kamag-anak dito, minsan gagawa ka pa ng kwento. Normal yan, mga Pilipino yan, ganyan yan. Hindi ko naman syempre nila lahat. Yung mga Pilipino rin naman na with a good heart, like me, good heart. Batuhin nyo man ako ng batuhin ng issue, still, I'm fine. Still I'm okay, still I'm happy, still I'm content. Diba? Tapos, may mga rin dito, may mga issue rin dito na kesyo tutulungan ka, ganyan. Lalo na pagdating sa trabaho, pagdating sa trabaho dito, pagbibigyan ka ng trabaho, parang utang na loob mo yan sa kanila dito, habang buhay mo babayaran yun. Tapos pag umano ka na, nag-grow ka na, isa pa yun ha, pag nag-grow ka na nila dito, as in, pipilitin ka talaga nila i-down, diba? Pilipino yun. In fairness, that's the mentality of Filipino in Paris. I think hindi naman, sabi ko nga lagi hindi lahat. Hindi ko nilalahat ng mga Pilipino dito. Pero may mga ganong experience dito, lalo na dito sa Paris. Sabi nga nila, ang Paris daw, Paris is walang katulad. Paris is Paris. So, hanggang sa natuto ako, dumami yung kaibigan ko, hanggang sa nagkaroon ako ng association dito, ganyan, blah blah. Tapos nakilala ako, dumami yung kaibigan ko dito. Hanggang ako naman, nagpursige ako to make my own life. Nagkaroon ako ng sarili kong buhay, maraming kaibigan, hanggang sa maraming kaibigan na yun, naging nawala, naging zero. Tapos may dumating ulit mga kaibigan, tapos nawala ulit, na zero ulit. So ganun ang mga tao dito, come and go lang ng come and go, wala lang problema yun. So ang point doon, the way how you handle yourself dito, dapat strong ka. Dapat kung may trabaho ka dito, you have to take care of that, compare to the people surrounded sa'yo, na nakapalibot sa'yo. Tagalog pala yun.
Ngayon naman pag-usapan naman natin yung about sa sahod dito, kung karamihan ng mga Pilipino dito kung magkano ang range ng sahod. Usually kasi pag batang alaga mo, yan talaga ang ano dito, yung minimum talaga dito is 35 hours a week. Yun ang nangyayari dito. Tapos depende pa yan kung anong mo trabaho mo, kung sa pag-aalaga lang ng bata or around that. May mga ganon. May mga Pilipino din kasi na kumukuha din dito na 35 hours out pero all in one na siya. Yung mga kasama ng alaga ng bata, ladies ng bahay, plancha, laba, lahat all around ka nga magluluto. Minsan may mga extra naman, may mga extra naman yun na minsan pag may pa-dinner, extra bayad yun. Yan ang kagandahan dito. Tapos, ang kagandahan dito, nung nagsimula ako dito, ang per hour ko is 15 euro. 15 euro yun per hour. Yung part-time ko yung dati. Kaya medyo malaki, diba? So, minsan 15 euro, kaya 12.50, mga ganun. Basta mga ganun ang range nun. Tapos sa paglilinis naman, kung linis lang din naman, ganun din minsan naman yung naging average is 1,500 or ano. Sa mga bata naman, pag-aalaga ng bata, yun na ngayon 1,350. Kaya ngayon kasi parang tumaas na ng konti, umabot na ng 1,450. Kasi dati 1,200, 1,400. Ngayon 1,400. Full declare yun. And thirdly is yung deminage, yung tinatawag lang deminage, yung nag-aano kayo ng bahay, lipat bahay. Yun, yung lipat bahay naman yun. Iba rin yun, mas maganda rin yun kasi lang mabigat na trabaho yun. Magandang range nung kasi parang per ano yata yun is 100 per day naman yun. Siguro 8 hours a day, 100 or 150 kasi nga mabigat na trabaho yun. And lastly, yung pag nag-aalaga naman kayo ng matanda, like me, yan ang ano ko, trabaho ko dito ngayon. Yan ang naging trabaho ko talaga dito from the start. Usually, ganun din ang oras, pero declared kasi yan, full declared. Ngayon, depende na yung usapan nyo kung under the table yung iba declared. Ayan, so hulaan nyo na lang kung magkano sahod ko. Siyempre, pag alaga matanda, malaki ang ano nun, malaking average nun. Kagaya ko kahit paano, kaya malaki ang nasa sahod ko kasi nga, unang-una, free ako sa bahay, free ako sa lahat. Tubig, pagkain, everything. Ang binabayaran ko lang yung mga luho ko. Hindi naman yung luho, actually. Mga necessity ko lang sa sarili ko, like personal things, tapos yung ito, mga wifi, ganyan. So, ayun. Basta importante lang dito kasi, once na pinagkatiwalaan ka ng amo mo, ng boss mo, ng amo mo, or something, panghawakan mo na yun. Kasi sila dito, parang inaano nila dito, first impression nila dito is last. Para mga Chinese din sila dito. Pag pinagkatiwalaan ka nila, magkakatiwalaan ka nila for the rest of your life dito sa Paris. And thirdly, maganda rin ang kitaan pag part-timer ka, kaso nga lang, ang point doon, hindi ka declared. Ang sinasabi kong declared na yun kasi once na nagstay ka dito, yun ang tendency mo na mag-extend ka dito at magkakaroon ka ng papel na sinasabi nila, yun yung carte séjour, which is ang tawag sa atin yun, parang working permit or working visa. Dito yun, mahirap yung kunin kasi kung TNT ka dito, ayun, mag-aantay ka ng 2 years, ngayon 2 years or ano, gano'n, may mga minimum sila, tapos 2 years declared, ganyan, tapos saka ka mag-a-apply ng papel ulit for for your visa, for working visa. And thirdly, syempre hindi lang ganun, matagal ang proseso dito kasi minsan it takes a year bago ka makakuha ng parang pinaka-recipe. Tinatawag nilang recipe na yun, parang pinaka-resibo mo na qualified ka na or entitled ka na magkaroon ng working visa dito or ng working permit. Pero hindi kagaya dito ng Amerika na pag TNT ka dito, tago ng tago. Yun ang sinasabi nila, TNT, tago ng tago. Dito no, as long as wala kang criminal record, wala kang ginawang kasalanan dito at hindi ka sira ulo dito, malaya ka makakagalaw, malaya ka makakapagtrabaho, makakapaghanap ng trabaho, makakakain sa restaurants, makakagimik pa nga. Naku, tsaka dito, totoo yan, honestly speaking, totoo yan dito. May asawa ka sa Pinas, may asawa ka dito. I'm sorry to say that, but it's in the sinasabi ko lang ang reality ha. Wala po akong pinaparinggan, wala po akong inaano. May mga ano naman dito na ang perfect na iba dito na makabili lang ng
mga gamit, kaya siya mamahalin. Yung jowa. Minsan naman yung iba dito, karamihan. Hindi ko naman inaano, nilalahat din. May mga Pilipino dito na may mga foreigner na mga jowa or asawa. Na sinasabi nila na, wow, pag nasa Pilipinas, wow, na may ano talaga sila na akala mo, wow na talaga. Pero minsan, kadalasan dito, sa totoong buhay, minsan, ang Pilipino pa nagpapakaan sa foreigner. Kaya wag kami. Yun lang, commercial lang yan. Pero, diba, yun lang ang nasasabi ko lang sa inyo talaga, ang reality dito. Which is, yun ang nangyayari dito. Tapos, yung iba naman dito, syempre yung ano din, minsan talaga, marami rin may mga Pilipino din, may mga ilan lang din dito mga Pilipino na nagka-catch up or nagdi-dream na magkaroon talaga ng jowa, na akala nila pag nagkaroon sila ng jowa dito is dream come true, na mababago yung buhay nila, which is wrong. Kabaliktaran yun. Kasi ang nangyayari doon, yun na nga, ang nangyayari doon, yung sinabi ko nga na parang ano, na sila ang nagpapakain pa sa mga foreigner dito. Marami rin mga foreigner dito na ito lang ang trabaho, ito lang ang kita. Kaya hanggat maaari, mas maganda pa rin yung tayo mismo ang kumikilos para sa sarili natin. Mas maganda pa rin ang tayo pa rin ang may hawak ng oras natin at tayo pa rin ang may hawak ng trabaho natin. Kasi kung aasa tayo sa mga ganyan, hindi yan pang matagalan, promise. At least, and again guys, thank you for watching for my Epi Life, for my Epi Life story. Again, kung bago kayo dito sa channel ko, please don't forget to like, comment, and subscribe, and please don't forget to click the bell button below para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko na paparating. Ayan. Thank you so much and have a good day. Thanks for watching and I hope you enjoy my video. Bye everyone!